kamayan ng ating mga katabi at batiin po natin ng isang magandang umaga. Amen. At syempre po, binabati po namin ang mga katatayan na narito. Batiin na po natin kung may mga katabi po tayo. Happy Father's Day! Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at sa mga mukhang tatay. Hindi. Okay, so ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami sa mga tatay na narito sa pagsuporta, sa pagmamahal sa inyong pamilya. Palakpakan naman po natin yung mga tatay. Siyempre, bukod sa mga tatay natin dito sa lupa o dito sa church, meron pa akong isang kilalang tatay na walang sawa sa pagmamahal, walang sawa sa pagbibigay ng suporta sa bawat isa, at yun ay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Kaya naman po sa umagang ito, minsan pa, magpasalamat po tayo sa ating Diyos at ibigay po natin ang ating mga buhay sa kung paano niya nagbibigay ng pagmamahal, ng pagsama, at ng katapatan sa bawat isa. Yes, Lord God, in this morning, we are giving you a happy Father's Day, Lord God. Maraming salamat sa pagiging tatay natin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman once again, Lord God, we are committing our lives to you. Yes, Lord.
sa lahat. Lord, salamat po sa araw na ito. Ginamit kami sa lugar na ito upang pagbayulayin ang salita. Lord, ikaw na nga po kayo na nga po sumama sa akin. Ikaw na nga po pakita. Ikaw po ang maitaas namin sa atin. Lord, sa araw na ito, magagamitin mo na tao sa lugar na ito ay bumigyan ko sila. Ikaw na po ang muna sa akin. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang makita sa amin, Lord. Lord, sa music team nila, gamitin mo, Lord. Ikaw nga po, sa mga maibig kami sa pang-ulit magsalita sa Lord. Sa gamitin mo na tao sa lugar nito, ikaw na nga po, pumatakbo sa Kanya, ikaw na nga po ang sumama, ikaw na nga po ang kumilos at walang gawa natin, at ang gawa ng Kanyang pamay, magpalain mo, Lord. Ikaw na nga po ang sumama at kumilos. Lord, salamat po sa isang linggo sa isang linggo na sinamahan mo kami upang may maligtas. Lord, salamat po sa sakripisyo mo, Lord. Ngayong araw ay araw ng mga tatay, Lord. Ikaw na nga po ang gumabay sa kanila. Ikaw na nga po ang sumama sa mga gawa nilang pamay. Ikaw po ang palag sa kanila. Yung mga tatay na ginagamit mo sa lugar nito, ikaw na nga po tumilos sa kanila. Ikaw na nga po ang muna. Ikaw na nga po ang gumabay sa kanila, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga kahit na pagsubok ito or mga pagpapala mo. Maraming salamat po dahil binigay mo sa amin ito ng may rason. Ikaw na nga po ang lumabay. At ikaw po ang nagtagumpay sa gawain ito. Ikaw na nga po ang sumama at guminag sa lugar nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6. Kaya ikaw magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananaman sa sariling marunungan. Sa lahat ng iyong gawain siyang may alalahanan upang ikay patubayan sa iyong mga tatay. Sabay-sabay po natin ang piliin ng kasi ng mga pangako. Ako'y nilikha at nilalang. Ayon sa larawan ng Diyos. Ako'y nilikha dahil sa Diyos. At para sa Diyos. Ako'y hinirang bago palalangin sa liputan. Para sa kapulihan at kalwalhatian ng Diyos. Ako'y kabilang at bahagi ng katawan ni Kristo. Ako'y templo ng Diyos. At sangkap ng kanyang tahanan espiritual. Ako'y anak ng Diyos. At kabilang sa pamilya ng Diyos. Ako'y hinirang upang pagpalain. At maging pagpapala. Ang Diyos ang may hawak ng aking buhay. At nag-iingat ito. Ako'y ginawa at hinirang. Upang umayo. Magbunga. At manatili ang aking bunga. Ako'y alipin ng katwiran. At itinilaga sa paggawa ng kabutihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nanaan sa aking puso. At patuloy itong lumalago sa tulong ng Diyos. Ayan, muli, good morning po sa ating lahat. Ayan, isa pa nga po, good morning po sa ating lahat. Ayan, hindi nga po na sa isang linggong nagdaan ay patuloy pa rin natin nararanasan ang pag-ibig at pinakindaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya kahit anong sitwasyon na ng buhay natin ay magpatuloy pa rin tayo magpuri sa Panginoon. Dahil kahit anong panahon, ang pag-ibig ng Diyos
Speak to
ang pinaka-pogi sa balat ng lupa ngayong araw. Naniniwala po ba kayo doon? Bukas po, hindi ko po alam. Okay po, so sa Lucas 6:38, by the way, handa na po ba tayo magbigay? Masaya po ba kayo magbigay? Okay, sabi niyo po yan na mamaya na kasi bakit ganito magbigay kayo. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos gustong takal, siksik-ligdig at umaapo pa, ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. So yung verse po na to ay totoo. Naniniwala po ba kayo doon? Marami nang nagpatunay na kapag po tayo ay nagbibigay, tayo po ay pinagpapala. At yung pagpapala po na yun, pag po ba sinabi ay hindi na ang blessing, minsan po yung mga tao, saan po nakafocus? Pag ano lang, pag may pera, di ba? Parang, yan na makarating ng blessing. Ibig sabihin, may pera na. So, pero po ang Diyos, kapag po siya ay nagbigay ng blessing, hindi lang po basta pera. Pwedeng sa health, pwedeng sa career, ano pa? Pwedeng sa, kasama na natin, sa life, basta po sa buhay, hindi lang siya nakafocus sa pera. And gusto ko lang pong i-share sa inyo yung tina-challenge ko po kayo pag umiyak ako, bigyan ako ng task. Joke lang. Gusto kong i-share sa inyo kung paano po ako biniless ni Lord. Hindi po lang sa paraan na hayan yung pera. Pero may part na din po na yun. Wait lang po, kaya po ako nag-body ko po, baka kasi buong pag-share ko, maiyak ako eh. So, isang magtuturo pa sila pag magtuturo. Ito na po yung kalahati ng trust issue sa kanong conclusion ni Pastor na serendipity. Inulan. Okay po, last August, 2022, napasok po ako sa PASI as an instructor 1. Specifically, the Hospitality Management Program. Ito ang pagiging isang instructor, lalo na po sa mga college student, ay madali lang na magtuturo ka lang. Pero po pala, nasok po ako kasi yung sa first 2 months ko, ay hindi lang pala magtuturo kasi meron pa po mga research, meron pang iba't ibang papel, parang sa DepEd lang din po. Kaya mahirap din po na pagsabay magtuturo ka. Tapos, bago po ako gagawa pa ako ng PowerPoint, wala pa akong nasisimulan. Kaya minsan, tawag dito, habol po ako sa lesson, tapos may mga ginagawa pa po iba. Kala ko, papasok, magkaklase, uuwi, yun na po yun. Kala ko madali na maging teacher. Pero hindi po pala. And para po maging isang regular po sa BS, kasi po ako pa ay COS or contractual of service, no work, no pay, gano'n. Hindi po siya regular na merong bonus, yung sahod mo ay regular. Para po maging regular po, kailangan ko pong mag-take na master's degree. Kasi po, especially yung course ko before ay hindi naman po teacher, nakukuha po ako ng board exam, tapos yan, pwede ka na maging regular. Though ngayon po meron po ang civil service eligibility or yung sa CSC po, hindi pa rin po yun sapat para maging regular ako. And then, ayun po, yung first 2 months ko po yun, pinag-isipan ko po mag-take po ako ng master's degree. Tinatanong ko po kay Ma'am Liz, sabi niya, sige, mag-master's ka na kasi pang matagalan po yun. So yun, pinag-iisipan ko kung saan ako kukuha na master's degree. Isa pa, wala pa naman po ako ganun maraming pera. Siyempre, and I am grateful din po kasi po nandun si Mami. Kung before po, elementary, high school, college, nag-aaral na po ako ngayon po, utang na po yung naipon ko sa kanya. And then, ayun po, napag-isipan ko po, or napag-decidean ko po sa tulong po ni Lord kung saan po ako mag-take ng master's degree. And nag-take po ako ng master's degree sa Lyceum, the Philippines University. So, madami siyang branch. May Cavite, may Laguna, may Manila, may Batangas, marami po. So, alam niyo po ako saan ako napunta. Doon sa pinakamalayo, sa Batangas. So, bakit doon? Napakalayo. Ang hirap po niyang puntahan sa pamagastos pagpupunta doon. Kasi po doon po mas mabilis. So, kung yung masters, yung karaniwang masters, pwede ka gano'n katagal. And then, yung gano'n katagal yung master,
master's. Usually, 2 to 3 years. So, sobrang tagal. So, doon po kasi, 1 year and 8 months, matatapos niyo po yung master's degree. So, mas mabilis ko makukuha yung master's degree ko. Kaya, doon ko na din po pinush. So, yung LP Batangas po, known po siya as the Center for Excellence in Hospitality and Tourism Industry. So, ibig sabihin, hindi lang po siya basta-basta, meron po silang mga standard. So, pagpasok po ng master's doon, nagulat ako. Kasi syempre po, 2 months pa lang po ako instructor or nasa academy. Pagpasok pala doon, mabibigla ka talaga. Kasi hindi lang basta-basta po yung pag-aaral ng master's doon. Meron din po siya mga exam, ganyan. Mas malalim po pala yung pag-aaral. Doon na hindi ka pwedeng paputso-putso lang, hindi ka pwedeng, hayaan na, tsaka kailangan doon talagang pagbubutihin mo po yung pag-aaral kasi kabila yung mga case studies, exam, tapos kung ano pong mga pinapagawa nila. Kaya, nagtanong din po ako sa Lord, kaya ko ba ito? Yan po, masok dito has issues. Pero at the end of the day, yung mga tanong ko na yun, laging bumabalik pa din na, sige Lord, ikaw bahala dito. Yan. And then, talagang dumating po sa time habang nag-masters ko, hindi parang ayoko na mag-aaral kasi naisip ko, dumadami na yung utang ko kay mami, dapat ituloy ko to. Hindi ako makakabayad pag hindi ko ito tinuloy. Kasi, umantay meron ako subject na parang pinakaayaw ko yung legal aspect ko ata yun. Kasi puro patas po yun tapos ang dami-dami yung pang kakabisaluhin. Since yun po ay online, pag tatanong ko lang minsan ng teacher, ay nang wala yung signal ko. Pero hindi yung po ganun sa lahat ng panahon. Yun po yung unti-unti, habang nagmamasters ako, nai-enjoy ko din po kasi nasasanay na po yung katawan ko, yung utak ko. Kasi imagine po noon, parang 2 months pa lang ako, biglang sasabak na ako sa ganito. And then isa pa kapag exam, midterm, final exam. Halimbawa po, yung professor nagbigay ng midterm exam ngayon, kailangan po 8 to 12 noon na ipasa mo na yung exam. 5 tanong lang naman po yun. Kasi po yung 5 tanong na yun, napakadami pang sub-question. Halimbawa, yung number 1 na tanong, 10 pa yung sub-question. So, paano ko po yung masasagutan sa loob ng ilang oras ng 4 hours? Kaya, madali-madali po ako yung magsagot. And, kapag kasi mag-midterm final, hindi po pwede yung, sige, yan, binigay. Dahil online naman, pwede ako mag-google, pwede ko copy. Nilalagay ko kasi nila sa Turnitin, which is makikita ko, halimbawa, saan mo kinuha to, pag nag-100% yung babagsak. Kaya kailangan ko, talagang sa utak mo manggagaan yung sagot. Kaya, halimbawa po, Saturday yung midterm, mauubos talaga yung utak mo kakasagot ko sa midterm final exam. And then, natapos ko po yung mga subjects. After ko kasi natapos yun, meron pong compre. Yung compre ko, lahat kung doon sa subject na yun, 5 subject ko iti-take nyo na halimbawa yung isang subject, yung 2 subject, isang araw, yung po wala na naman ang tingin sa mga Google, makakuha ng idea. Mahirap po. So, nasa Batangas po ako ng September 15 to 17 ata yung 20. Last year lang po. Habang lumindol po during that time, tuloy pa rin po yung compre namin. Then, bago po ako mag-compre doon, dumating din po sa point na kinakabahan talaga ako. Tapos sabi ko, Lord, kaya ko ipasa kasi parang hindi ko kayang ipasa. Yan na naman yung trust issue. Tapos dumating ka sa point na parang hindi ko alam kung stress yun o kasi minsan konting lang parang hingal na hingal. Ako hindi yung pupported pa taba ako Basta may time mo kasi na gano'n na parang lagi kang pagod kasi di ba pag yung utak yung laging isip ng isip, laging yung katawan mo, sumusunod siya. Ayun. And then, after the compre, mga ilang parang 10 days lang, laman na po namin yung result. And then, nakapasa naman po ako doon sa compre namin. And then, after that po, is yung thesis writing 1 na. Ayan lang. Yung thesis writing 1, medyo madali-dali po siya kasi proposal lang naman po. Ang mahirap po kasi yung thesis writing 2, which is meron akong data gathering, mas madami na pong gagawin. So, nakalapas po ako sa thesis writing 1. Okay, yun. Next po is thesis writing 2. Mas gastos din po ito kasi
magde-data gathering ka, pupunta ka sa iba't ibang hotel, anuhin mo pa yung mga staff doon, pwede po bang mag-interview, pwede po bang kunin yung time yung saglit, minsan sabi ko, pwede ba sa ibang araw na lang kasi medyo busy kayo ngayong araw. So, ayun, nagpupunta po ako sa mga yung hotel. And then, yung schedule po ng thesis writing 2 ko na defense ay April 28 ng, dito lang po, April 28, 2024. So, hindi na po ako nang kumuha ng bahay kasi ilang oras naman po ako, isang oras lang naman. So, nagkasama po ako, kasama ko po si Aaron, si Yolanda po, si Ezekiel, tsaka po si Maribel Full Force. Kung bumagsak ako sa thesis writing, ito nakakahiya na ako, kasama ko silang lahat. Ayan. 11 a.m. po ako naka-schedule noon. And then, nasa lang po ako mga 2:30 na. And after po noon, medyo pinaiyak po ako nung panelist ko. Paano niya, pag di ka nakapasa, uuwi ka sa Bulacan na umiiyak. Pero, pinasa naman po nila ako. And then after po nung April 28, nagkaroon po kami ng research colloquium naman po. Doon po yung public presentation na kailangan po namin gawin para po ma-publish po namin yung paper namin. So pag nag-certificate po kami, pwede na po namin i-publish yung paper namin internationally. Ayan. Pag sinerch niyo po yun sa Google Scholar, ako tinig niyo yung pangalan ko, makikita niyo gano'n. Iyan po. Ito yung conclusion ng certificate. So, nung May 4 po, ang goal ko lang po kasi yun ay makapag-present. Kasi po napapagod na din po ako nung last week, nag-defense, tapos ngayon, mag-present na naman. Sabi ko, Lord, gusto ko lang matapos to. Gusto ko na lang tapusin yung araw na ito ng makapag-present, gano'n. Meron po palang mga award yun. So, nung May 4 po, doon po sa session namin, session 9, ilan ba kami nun? So, dalawa pong masters na estudyante, ako po, siya yung mga classmate. And then yung 7 po ay mga PhD. Ibig sabihin, mga kasabayan po namin ay mas matataas yung level ng kanilang mga pag-isip, mas matatalin sa amin, mas professional kaysa sa amin, or mas magagaling kaysa sa amin. So, after the presentation po ay yung awarding na. So, ako po nag-present lang, ganyan-ganyan. Emote, tapos nung awarding na po, then nakaupo lang po ako, iniintay ko lang po matapos yung awarding kasi nga para makapagpahinga na ako. And then, ano mga una? Ang in-award ko una ay mga best presenter. So, nag-third place po yung mga kaklase ko. So, hindi na po ako nag-expect kasi ba't pa ako mag-expect mas matalino sa akin yung kaklase ko ngayon. So, paano ba ako? And then, third place, parang dalawa po ata sila. Second place po, biglang tinawag yung pangalan ko, kaya medyo nagulat ako. Ayun po ay, yung presenter ko na yun, dito ko lang po na-realize. Before po kasi, hindi ko matandaan kung ilan taon ako nun. 6, 7 or 7 po siguro ko nun. Halimbawa po, may di pa tayo ulan. Si mami mo lagi po sinasabi mo sa ng English. Hindi ko alam, ilang beses ko na natapos yung mga English na po. So, kung makikita niyo po, ang haba nung preparation ng Lord, para makuha ko yung award na to. Kaya po, maghintay lang po tayo kasi si Lord, mahaba po yung presentation, mahaba po yung waiting time natin. Ibig sabihin, mas malaki po yung blessing na ibibigay sa atin ng Lord. Sabi nga po ng asawa ko, nahihirapan ka, ibig sabihin, mas malaki yung blessing na ibibigay sa iyo ng Lord. And then after po, wait, there's more. Meron pa po kasi blessing na gusto ka. So, ito, sabi ko, okay na ako dito, presenter. Sa best in abstract po, third, second, yan, tawag ko na may kaklase ko. Paano na naman mag-expect nito? Kasi, yun na, mas matalino sa akin yun. And then, third, second. Nung sa first place na po, hindi na talaga ako expect kasi yung mga PhD, magagaling mo. Una po tinawag yung isang PhD. And then after that, ako na po yung tinawag. 3 po kasi nga. So, diba sabi ko kanina, hindi lang sa pera.
makafocus yung blessing ng Panginoon, kundi po sa maraming bagay. Kaya huwag na po natin i-focus sa lahat. Huwag na po natin i-focus sa may blessing. Pero lahat po ng mga magagandang bagay, blessing po yan sa atin ng Panginoon. And maniniwala po ako na ito pong lahat may mga award ko na yan. Saka yung journey ko po sa master's degree. Bihaya po yun ng Panginoon kasi na ano ko din na high school, natuto na ako mag-types. Maliit pa lang yun. So, high school, college yan. Napapatunayan ko na laging kami binibigay yung mga blessings ngayon. Kasi di ba po, no college, nag-award din ako. Tapos ngayon po, master's degree na hindi ko naman in-expect. Kasi gusto ko nga lang po sa master's degree. Makatapos ako, para maging regular ako. Gusto ko na makatapos, ayoko na matataas ng grade. Hindi na po ako kasi gusto ko na makatapos. Pero tingnan niyo po, meron ng mga bonus yung Panginoon. And then, nasa revision na po ako ng thesis ko. Kahapon, galing po ako Batangas para mag-graduate. So, makakatapos na po ako ng pag-aaral sa biyaya po ng kaya po nakakabit po ng Lord sa aking buhay. Gusto ko lang po ibalik lahat ng paburit pa sa salamat sa Panginoon. Dahil lahat po niyan, naka-5 in ako dyan. Medyo nataba. Lahat po na yan ay galing sa Panginoon. Hindi po galing sa akin ang yung talino. Kasi ang hirap po makipagsabayan. Pero dahil po binibigyan ako ni Lord na kalakasan at talinuhan. Yan na po yung nakamit ko. Hindi po ako ang magawa na natin po. Laging si Lord po. At tsaka po ang iniwan na po sa akin, message lagi ni Lord sa master journey ko. Tama na yung isang araw na mag-problema. Huwag ko na, kasi okay po ako mag-speak. Hindi parang ina-advance yung sarili ko. Kung ano yung nandyan ngayon, yun muna. Kasi diba sabi niya, kung ano yung hinaharap natin ngayon, doon muna tayo mag-focus. So muna natin tingnan yung mga sa susunod na araw, maging sapat na yung ngayong araw. So, ayun na po yung end ng aking testimony. Sa kabutihan po ng Panginoon, makakagraduate na po ako. Sige po, ito na lang po natin lahat ng ating ibibigay sa Panginoon. Ama namin nasa langit, tunay na Ama na mabuti ka at tapat, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat Ama dahil ikaw yung nagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat po dahil hindi mo kami iniiwan sa bawat araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa kalakasan, sa katilinuhan, sa malusog na pangatawan na binibigay mo sa amin sa araw-araw. At ngayon naman, dinadalahan po namin yung aming mga ibibigay, yung aming mga ikaw na pagpalain mo, ito nga po yung maging daan, ng mga pagpapala, ng mga opportunities sa aming mga buhay. Masaya kami magbibigay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat naman. Ito nga po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibuksan po yung ilaw kasi hindi ko kayo makakita. Good morning po! Good morning! So as usual po, ang gusto ko pong audience ay energetic, kaya po kailangan po energetic po kayo. Okay? So, tayo po ay nasa series ng tayo, pakibasa nga po. Trust issues. Okay, bago ko po bigyan ng definition, and recall po yung trust issues, may simpleng laro lang po ako. Pakibasa nga po. Lakasan niyo nga po. Who's right foster. Ito po ay isang laro kung saan magpapakita po ako ng 4 na picture, tapos pakisabi po sa akin kung ano po yung naiiba doon. Okay? Sige po. Ay, by the way, meron pala akong announcement. Hindi po sa akin itong pera, hindi ko po ipapamigay ito. Nung Wednesday po, nag-youth fellowship po ang mga kabataan. Nasa si Joshua at si Jibo. Joshua, ito yung premyo ninyo. Pakipamigay na lang sa mga members ninyo. Ayan. Kasi
Kasi po, last Wednesday po, nagkaroon ng youth fellowship, 75 po na kabataan ang dumalo sa church po natin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tapos, blue team po yan. Yung white team ay lumapit daw kay Becca kasi may additional daw siyang cash prize para sa bawat isang member ng white team. Okay. So, balik po tayo sa Who's the Imposter. Pakitignan po yung picture kung alin yung imposter po dyan, ha? Sige nga po. Tingnan natin kung magaling kayong tumingin ng difference. A, B, C, or D. Alin po yung imposter dyan? Yung D. Sino po nagsasabing D? Sino nagsasabing B? Ayan, ang tamang sagot po ay B. Okay, yung B, bakit? Kasi yung tatlo, ang toppings ay strawberry. Yung isa, cherry. Kaya siya yung imposter doon. Ayan, sige. Papahirap po yan na. Next. Dito, alin ang imposter dito? Yung, parang mas madali ito, yung D. Okay, tama. Dito na tayo magkakatalo-talo at mag-aaway-away. Who's the impostor? Who's the impostor? Alin? Yung B. Ang sagot po ay hindi B. Yung alin? Alin? Yung letter ano? Ba't ayaw mag-next? Letter C. Bakit? Yung tatlo, 12 pieces. Ito lang ang 6 pieces. Ang tinitignan nyo kasi, butas. Tinitignan nyo kung alin ang may butas. May tanong po ako sa inyo. Nagtitiwala po ba kayo sa akin na yun talaga yung tamang sagot? Naniniwala po kayo sa akin? So, ibig sabihin, wala kayong trust issue sa akin. Okay? So, pag may sinabi ko, papaniwalaan nyo. Ayun naman na maganda, wala kayong trust issues sa akin. Ang sabi ng Proverbs 3:5, sabi doon, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos with all our heart and lead not on your own understanding. Sa Diyos daw tayo magtiwala. Pero ang totoo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayong magtiwala. Lalo pag pangit ang nangyayari sa inyo. Okay? Mahirap magtiwala. At dyan pumapasok na nagkakaroon tayo ng trust issue. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng trust issue? Suspiciousness. Yung lagi kang may duda. Halimbawa, may sinabi sa yung tao, hindi ka naniniwala agad. Ibig sabihin nun, meron kang trust issue. Ano pa? Halimbawa, may mangungutang sa'yo, babayaran daw next week. Di ba? Ano gagawin? Gagawin mo, magdadahilan ka na lang, wala kaming pera ngayon Pero meron naman. Bakit? Meron na tayong trust issue. Okay? Kasi yung mga tao naman minsan hihiram lang daw nakalimutan na. Tama po ba? May kilala po kayong ganon? Meron. Kayo po ba yon? Hindi. Mga sinungaling. Alam niyo po ba, nagka-trust issue na ako sa inyo, Kasi may umutang dito sa akin, hindi pa nagbabayad Okay? So, trust issue. Alam niyo po ba na dumadating talaga sa punto na nagkakaroon tayo ng trust issue? Bang hindi ka naniniwala sa sinasabi ng tao? Tama po ba? Magda-diet daw siya, pero naku po, hindi naman totoo. Di ba? Maaga na daw siyang gigising, pero naku po, gising na lahat ng demonyo, tulog pa. Di ba? Alam niyo po ba, there are times na nagkakaroon tayo ng trust issues. Okay? Ano ba po ba ibig sabihin ng trust issues? Trust issues ay, wait lang. Always assuming the worst. Yung bang lagi mong iniisip, pangit yung mangyayari. Ibig sabihin nun, may trust issues ka na. Okay? At yan po yung series natin ngayong buwan kasi ang gusto po ng Diyos sa atin, yung mga trust issues natin, ma-deal natin ng maayos. Okay? So, eto po yung gusto kong ituro po sa inyo. Sino po yan? Sino po yan? Si Moises.
Okay? Si Moises. Si Moises ay isa sa pinakakilalang character sa Bible. Okay? Isa siya pinakakilalang character sa Bible. Bago ko po ituro kung paano siya nagka-trust issues, ay bigyan muna natin ng background. Ano ang mga naging accomplishments nitong si Moises. Pinamagatan ko po itong pakibasa nga po. Excuses expert. Yung magaling gumawa ng dahilan. May kilala po ba kayong ganon? Magaling gumawa ng dahilan. Mag-urong ka na. Wait lang. Ako na nga kangina. Pwede bang iba naman? Ayan, magaling gumawa ng excuses. Sino po yon? Sino-sino yon? Ano ko nagtuturuan si Micah at si Camille? Yung magaling gumawa ng excuses. Bakit ganito yung kasi ganito, magaling gumawa ng excuses. Ganun po ba kayo? Bakit hindi ka nakasamba? Kasi umalis kami, umulan, ganyan. Bakit ka late? Kasi ang bagal-bagal gumayak ng mga kasama ko, yan, mga ganyan. Magaling gumawa ng excuses. May kilala po ba kayong ganon? May kilala po kayo ganon? Magaling gumawa ng dahilan. Naku, napakagaling lumusot. Okay? So, alam nyo po, I titled this excuses expert kasi si Moises, magaling siyang gumawa ng excuses. Magaling siyang gumawa ng dahilan. Ano po ba yung mga na-accomplish nitong si Moises? Si Moises, di ba, nung time na may kautusan yung paraon na lahat ng anak na lalaki ng mga Israelita ay papapatay. Ang ginawa ni Jochebed ay pinaanod sa ilog itong si Moises tapos napulot ng prinsesa ng paraon. In short, siya ay naging prinsipe ng Ehipto. Okay? Di ba ang ganda ng title niya? Siya ay prinsipe ng Ehipto. At isa siya sa pinakamatunog na pangalan para pumalit sa paraon. Okay? So, ang nangyari isang araw, itong si Moises ay nakakita ng isang Israelita na sinasaktan ng isang Ehipsyo. Ang ginawa niya, pinatay niya yung Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Okay? Bakit po? Kasi si Moises ay short-tempered. Mainit din ang ulo. May kilala po ba kayong ganon? Mainitin ang ulo. Ay, naku, nagtuturo ang mga kapatid ko. May kilala po ba kayong ganon? Si Moises kasi mainitin ang ulo niya. Nakita lang niyang sinasaktan yung isang Israelita. Ang ginawa niya, pinatay niya Ehipsyo at binaon sa buhangin. May kilala po ba kayong ganon? Mainitin ang ulo. At ang ginawa niya, tumakas siya. Okay? Nag-flee siya. Pumunta siya saan siya napunta? Mula sa Ehipto, siya ay napunta sa Madyan. Okay? So, napunta siya sa Madyan. Okay? So, sa Madyan, nakakilala siya doon, napunta siya sa angka ni Jethro, tapos nakapangasawa siya. Sino napangasawa niya? Si Sipora. Okay? Tapos nagkaroon sila ng anak na 2. Okay? And then, naging pastol. Nagpapastol siya ng mga alagang hayop ni Jethro. Okay? And then, isang araw ay papastol siya, tapos nakita niya yung isang mababang punong kahoy na lumiliyab pero hindi nasusunog o hindi nauubos. Okay? Ang ginawa ni Moises, pinuntahan niya yan. Pinuntahan niya. By the way, nagbibigay pa lang po ako ng background na babalikan ko yung story ni Moises. So, nakita niya yan, tapos nakausap niya doon ng Diyos. Okay? So, yon. And then, sabi ng Diyos sa kanya, isusugo daw siya para ialis yung mga Israelita sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Bakit ba napunta sa Ehipto itong mga Israelita? Kasi, nung time na nagkaroon ng taggutom, nagpunta yung angkan ni Jose, tsaka pangalan tatay niya? Si Jacob. Doon. So, nakarating sila ng Ehipto. Tapos, dumami yung angkan ng Israelita, tapos nakalimutan na ng paraon na malaki ang ambag na natulong ni Jose sa mga Ehipsyo. Okay? So, ngayon, ang gusto na ng Diyos, tanggalin or alisin sa Ehipto itong mga Israelita. Kaya nagpadala siya ng 10 salot para maniwala yung paraon na ang nagpadala kay Moises at kay Aaron ay si Yahweh. Okay? So nagpadala siya ng mga salot. And then,
ang ginawa nila, dahil ang last na salot ay pagkamatay sa mga panganay, napilitan ngayon ang paraon na paalisin na ang mga Israelita. Kaya lang, sa dagat na pula, wala na silang escape. Okay, wala na silang tatakasan. So ang ginawa ng Diyos, gamit yung tungkod, hinati ang dagat na pula at nakalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Okay? Nagbibigay lang po ako ng introduction. So nakaalis ang mga Israelita diyan. Okay? Tapos nung nakaalis na sila, nakatakas na sila mula sa mga Ehipto, ay ang Diyos, nakita ni Moises na sinusulat ni Yahweh yung 10 utos sa 2 tipak na bato. Okay? Tapos pagbalik niya sa kampo, nakita niya yung mga Israelita sumasamba sa guya, binalibag niya yung tablet. Okay? Kaya pangalawang tablet na yung ginawa ng Lord. Okay? So ganun yung mga nangyari kay Moises. Pero meron po akong tanong. Meron po akong tanong sa inyo. Nasabi niyo na po ba sa sarili niyo na hindi kayo magaling? Nasabi niyo na yon? Hindi ako magaling? Nasabi niyo na po yon? Hindi ako magaling. Ano pa yung mga term na sinasabi natin? Hindi ko alam kung anong sasabihin. Okay? Hindi ko alam kung ano sasabihin. Ano pa? Nasabi niyo na po bang hindi ko kaya yan? Nasabi niyo na po, hindi niyo kaya yan. Ano pa? Hindi maniniwala sa aking mga tao. Nasabi niyo na po yun. Pag sineran ko yung mga tao, naku, hindi sa akin maniniwala yan kasi nakita kong umiinom ng alak dun sa may birthday yan. Di ba? Alam niyo po ba na there are times na masasabi natin hindi natin kaya, hindi tayo magaling, hindi natin alam kung ano sasabihin. Ano pa? Others are better. Nasabi niyo na po ba yan, mas magaling yung iba? Mas maganda yung iba, mas matangkad yung iba, mas pogi yung iba. Nasabi niyo na po yun. Lagi tayong nagkakaroon ng trust issues sa buhay po natin. Okay? So, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay ano yung mga ginawa ni Moises. Di ba ang ganda ng accomplishments niya? Pero ano yung mga nagawa niya? Una, pakibasa nga po. May yung malakas nga po, not trusting who you are. Okay? May tiwala po ba kayo sa sarili nyo? Wala daw. May tiwala po kayo sa sarili nyo? Wala. Wala po kayong tiwala sa sarili nyo? Alam nyo po ba, si Moises walang tiwala sa sarili niya. Wala siyang tiwala sa sarili niya. Bakit? Ang sabi ni Moises, di ba nakita niya na yung lumiliyab na punong kahoy, tapos hindi nasusunod. So, kinausap siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, nadidinig ko yung iyak, yung daing ng mga Israelita na pinapahirapan sila sa Ehipto. Kaya naman, gagamitin kita. Ano yung sagot ni Moises? Sabi doon ni Yahweh, sa Exodus 3:10-12, kaya't papapuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Verse 11, ito yung sagot ni Moises. Pakibasa nga po yung naka-yellow. Sino po ako? Okay? Sabi niya, sino po ako? Wait lang. Sino nga ba siya? Sino nga ba siya? Sino nga ba siya? Siya ay dating prinsipe. Wait lang, nakakalimutan niya na kung sino siya. Baka naman nakakalimutan niya na kung sino kayo. Kilala niyo po ba kung sino kayo? Ano pangalan nyo? Sino ka? Magpakilala ka. Okay? Ipakilala mo kung sino ka. Okay? Alam nyo po ba, bakit po ganyan yung sagot ni Moises? Kasi 40 years siya na naalis sa Ehipto. 40 years na siyang hindi prinsipe. Kaya nakalimutan niya na kung sino siya. Okay? Alam nyo po ba na sana po pinagkakatiwalaan natin kung sino tayo. Tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay tinakda ng Diyos para pagpalain. Amen po ba? Alam niyo po, dapat pinagkakatiwalaan natin kung sino tayo. Okay? Kasi si Moises nakalimutan niya na kung sino siya. Okay?
Pakibasa nga po yung reminder ko sa bawat isa sa atin. Don't let the situation change your trust to God. Minsan po kasi, nababago yung tiwala natin sa Diyos eh. Kasi kapag maganda yung nangyayari sa buhay natin, madaling magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Pero paano kapag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin? Sana nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Marami kasing tao, kapag maganda yung nangyayari sa buhay, nagtitiwala sa Diyos. Kapag masaganay buhay nila, kapag wala silang sakit, kapag kumpleto yung pamilya, kapag masaya. Pero paano pag hindi na ganun yung nangyayari? Nagtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos? So sana po, don't let the situation change your trust to God. Okay? Wag po sanang mabago yung pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit? Kasi ang totoo, hindi naman natin kaya. Pero ano ang sabi ng 2 Korinto 3 verse 5? Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanang gawin ito. Subalit, pakibasa po yellow, ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Okay? So, alalahanin po natin lagi na tayo ay anak ng Diyos at binibigyan niya tayo ng kakayanan. Okay? So, ano po yung una? Not trusting who you are. So, sana po, pagkatiwalaan natin kung sino tayo. Okay? So, pangalawa po, pakibasa nga po, not trusting what you can do. Yung hindi mo naman pinagkakatiwalaan kung ano yung kaya mong gawin. Bakit? Kasi si Moises, nakalimutan na niya na siya ay prinsipe dati ng Ehipto at magaling siya. Ang totoo, si Moises matalino. Kasi maraming structure sa Egypt, siya ang nagdisenyo. Magaling siya. Pero nakalimutan niya kung ano yung kaya niyang gawin. Okay? So ano yung mga kaya niyang gawin? Bakit po? Kasi ang sabi niya sa Exodus 4 verse 10, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Okay? Sino po yung mga hindi magaling magsalita dito? Ay, madami. Totoo po, ako hindi rin naman ako magaling magsalita. Nasanay na lang din ako nagsasalita. Actually, eto po sabi niya, bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Bakit po? Si Moises, nakalimutan niya kung ano yung kaya niyang gawin. Okay? Alam niyo po ba, ang takot ko, nung nagsimula ako nagtuturo ay ano? Takot po kasi akong magsalita sa maraming tao. Bakit? Bulol po ako eh. Hindi niyo lang alam, pero na-master ko na, bulol po ako sa letter R. Bulol po ako sa letter R. Ang totoo po yun. Bulol po ako sa letter R. Kaya po totoo, lagi akong may takot na magsalita sa maraming tao. Bakit? Kapansin-pansin kasi, yung letter R nagiging W. Halimbawa, kasi ngayon na-practice ko na eh. Nasanay na ako eh. Dati yung araro, hindi ko kayang sabihin yon. Yung araro, ano pa ba? Yung mga, ano ba mga salita yun? Yung chicharong durog-durog, hindi ko kayang sabihin yung mga ganon. Pero alam niyo po ba, I trust God kung ano yung kaya niyang gawin sa akin. Amen po ba? Kasi alam niyo po, si Moises ang sabi niya, hindi po ako mahusay magsalita at pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Kasi isa yan sa mga disability ni Moises. Matalino siya, pero hindi siya magaling magsalita. Okay, may kilala po ba kayong ganon? Yung pautal-utal, bulol, sa letter S, yung S, giging T, parang si Coco Martin. Ano pa, yung ilang mga letter hindi ma-pronounce. Pero alam niyo po ba, you must trust what you can do. Sana pagkatiwalaan niyo kung ano yung kaya niyong gawin. Kasi malaki ang kaya niyong gawin. Kalokohan nga, madami kayong nagagawa eh. Yung paano pa yung mabubuting bagay. Kaya po alam nyo, sana wag tayong magkaroon ng trust issue sa sarili natin na wala tayong kayang gawin, hindi natin to kaya, wala tayong magagawa. Kasi ang totoo, marami tayong kayang gawin. Kasi ang sabi ng Bible sa Filipos 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Okay? Kaya po alam nyo,
every time na tumatayo po ako sa harapan at sa mga bata, lagi ko pong pinangahawakan na ang lahat ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya po alam nyo, kung hindi nyo po napansin, nung una kong mga nagtuturo, yung letter R, hinahanapan ko ng synonym para hindi ako makapagsalita ng salita na may letter R. Iniisipan ko siya para hindi ko yun masabi, yung mga salita na ganun. Pero alam nyo po, ang napatunayan ko, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya po ano yung una? Not trusting who you are. Pangalawa po, not trusting what you can do. Alam niyo po, marami kayong kayang gawin. Kaya niyong tumayo dito. Tumayo lang. Kayang-kaya niyong tumayo dito at mag-share. Amen po ba? By the way, mag-a-assign na po ulit ako ng mga tatayo dito. O, sino mga gusto? O, tignan nyo, hindi nyo pinagkakatiwalaan kung ano kaya nyong gawin. Okay, sino po yung mga i-assign ko? Wala. So, may trust issues po talaga kayo sa sarili nyo. Alam nyo po ba, dapat, kung meron unang maniniwala sa kakayanan mo, ikaw yon. Amen po ba? Kasi minsan, ine-expect natin yung iba na maniwala sa kakayanan natin, pero ang totoo tayo, nagdududa tayo sa kakayanan natin. Okay? Kaya po kailangan una tayong maniwala sa ating kakayanan. At si Moises, napakarami niyang excuses. At alam niyo po ang reminder ko, excuses are the enemy of expertise. Alam niyo po ba, hindi kayo magiging mahusay kung puro kayo excuses. Okay? Kung puro kayo dahilan. Okay? Kaya po ako every time na i-assign ni Pastor magturo, hindi na ako gumagawa ng dahilan. Okay? Nahihirapan din ako gumawa ng dahilan eh. Okay? So, excuses are the enemy of expertise. Kung gusto nyong maging magaling, mahusay, kailangan iwasan yung gumawa ng excuses. Okay? At alam nyo po ba, si Moises hindi talaga nagtitiwala sa kakayanan niya. Ang sabi niya, hayan po si Aaron, magaling magsalita yan. Mas magaling po sa aking magsalita. Ayan. Kaya parang ang sabi ng Diyos, sige, si Aaron ang magsasalita. Okay? So, alam niyo po, hindi niya pinagkakatiwalaan kung ano yung kaya niyang gawin. Okay? And lastly, sandali lang po ito. By the way, lagi nating nadidinig to eh. Ano to? Pakibasa nga po. Tiwala lang. Okay? Halimbawa, yung tambak na kayo sa basketball, isang buwan na yung lamang, 32 na. Ano sasabihin natin? Tiwala lang. Halimbawa, hanggang liig na yung utang, ano sasabihin natin? Tiwala lang. Aabot din yan hanggang tuktok. Okay? Tiwala lang. Yung walang-wala kayo, tapos ang sasabihin mo lang, tiwala lang. Yun bang 39 ka na, wala ka pang asawa, ang sasabihin lang, tiwala lang. Lilipas din ang mga taon. Okay? So alam nyo po, sana po, pag meron tayong gagawin, ang sasabihin lang natin, tiwala lang. Tiwala lang. Hindi yung sasabihin natin, wag na nga. Hindi ko na nga gagawin yan. Sana po, ang sasabihin natin, ayan o, pakibasa nga po, tiwala lang. Halimbawa, ang taba mo, tapos sinasabihan kang mataba. Sabihin mo, tiwala lang. Okay? Tiwala lang. Bakit tiwala lang? Kasi tataba din siya. Okay? Tiwala lang. Okay? Alam niyo po, madalas, nasasabi natin yung dalawang salita na yan. Tiwala lang. Pero ang totoo, behind sa pagsasabi natin ng tiwala lang, hindi naman talaga tayo sa sarili natin nagtitiwala, kundi kanino? Sa Diyos. Kaya po alam nyo, sana po sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, ang sasabihin lang natin, tiwala lang. Okay? Tiwala lang tayo sa ating Panginoon. And finally, pakibasa nga po, not trusting why you are called. Okay? Alam niyo po ba, lahat po sa atin ay tinawag ng Diyos. Okay? Tinawag. At kadalasan po, hindi natin yung kayang paniwalaan. Okay? Alam niyo po ba, nung na-realize ko na ako ay tinatawag ng Diyos para magturo sa harapan, ang totoo, wala din po akong tiwala.
wala din akong tiwala sa sarili ko. Bakit? Kasi, kung na-observe niyo po ako kung paano ako magsalita dati, emotional po ako masyado eh. Okay, emotional ako masyado. Yan din yung isa sa unang comment sa akin ni Pastor dati. Masyado akong emotional. Pag sinabing emotional, yung bang magtuturo lang ako, konti lang sinasabi ko, iyak na ako ng iyak. Okay? Alam niyo po ba na, nung una din naman, hindi rin naman ako nagtitiwala na tinawag ko ng Diyos para magturo. Pero alam niyo po pala, habang sinasabi mo na tiwala lang, ang Diyos, siya talaga yung gumagawa. Kaya po alam niyo, every time na ako'y nagtuturo, na-amaze po ako. Bakit? Kasi nakikita ko kung bakit ako tinawag ng Diyos. Kung bakit ako ginagamit ng Diyos. Kasi tinawag niya ako. At minsan, kayo po, mahirap pagkatiwalaan na tinawag kayo ng Diyos. Yung itsura nyo na yan. Tinawag kayo ng Diyos. Pero ang totoo po, trust na kayo ay tinawag ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos para share ng ibang tao, para magpanalo ng kaluluwa, para gawin ang mga bagay na yan. Kasi, you are called. Okay? Tinawag kayo ng Diyos. Ito yung sabi ni Moises, Yahweh, sabi niya, maari po bang iba na lang ang inyong suguin? Iba na lang. Alam niyo po kasi, lagi tayong iba na lang. Pwede bang iba na lang? Pwede bang yung isa naman, yung iba naman ng ba't ako? Lagi tayong nagiging panike. Bakit ako? Bakit hindi siya? Bakit ganyan? Pero alam niyo po ba, dapat po, pagkatiwalaan natin na tinawag tayo ng Diyos. Okay? Kasi, you are called. Pakibasa nga po. Yung music team, baba na kayo dito. Tapos na ako. Ganun lang kaikli yung gusto kong ituro sa inyo kasi magte-10 na. Okay? So, alam niyo po ba, ano po yung title natin? Excuses Expert. Kasi itong si Moises, napakagaling niyang gumawa ng excuses. Pero ito po yung maganda kay Moises. Yes, meron siyang trust issues sa sarili niya. Pero ano po, kahit na meron siyang trust issues sa sarili niya, kahit na nagdududa siya kung ano yung kaya niyang gawin, nagdududa siya na tinawag siya ng Diyos, ito po yung maganda kay Moises. Kahit na meron siyang trust issues, ang ginagawa niya, sumusunod pa rin siya sa Diyos. Sana po, kahit na minsan nagdududa po tayo, sana po ay magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Yes, hindi tayo mauubusan ng excuses. Pero, sana po, kahit na may mga dahilan para hindi natin gawin ang mga pinagagawa ng Diyos, sana po, gawin pa rin natin. Kasi si Moises, kahit gano'ng karaming excuses, ang kanyang sinasabi, patuloy pa rin siyang gumagawa at sumusunod sa ating Panginoon. Kaya po sa umaga nito, tayo pong lahat ay tumayo. I know na meron po sa atin na nagdududa kung ano yung kaya natin gawin, kung sino po tayo, at kung tinawag pa talaga tayo ng Diyos. Pero sana po, sa kabila ng lahat ng pagdududa at kawalan ng tiwala natin, maisip natin na tinawag tayo ng Diyos, na may tiwala sa atin ng Diyos. Kaya kapatid, pagtiwalaan mo rin yung kakayanan mo kasi nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Sa umaga mo ito, aminin po natin that we will build our life and trust God in all the days of our life.
sino kami at sa magagawa namin sa tulong mo at sa pagkatawag mo sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nawawalan kami ng tiwala sa sarili namin, sa mga kakayanan namin. Nawawalan kami ng tiwala dahil maraming nangyayari sa buhay namin na napaka-imposible, na napakahirap, na nawawalan kami ng pag-asa. Pero aming Ama, sa umagang ito, ibalik mo ang tiwala na nagmumula sa iyo. Turuan mo kami at tulungan mo kami na magtiwala sa kaya mong gawin sa buhay namin. Dahil alam namin na hindi ka patapos sa gusto mong gawin sa buhay namin. Ang nais namin ay magtiwala sa iyo at huwag manahan sa sarili naming karunungan. Instead, sa lahat ng aming balakid, magtiwala kami sa iyo na ikaw ang Diyos na sasama sa amin, na ikaw ang Diyos na magpaprovide sa amin, ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin, ikaw ang Diyos na gagawa ng himala sa buhay po namin. Maraming salamat po. At aming Ama, sa mga araw at pagkakataon na nawawalan kami ng tiwala sa iyo, sa kaya mong gawin, patawarin mo kami. At sa mga pagkakataon namin, Ama, na gumagawa kami ng mga dahilan na hindi kami makasunod sa iyo, patawarin mo kami at bigyan mo kami ng isang pusong masunurin sa iyo na handang magtiwala sa lahat ng kaya mong gawin sa buhay po namin. Maraming salamat po, aming Ama. At nawa po sa lahat po ng narito sa umagang ito, anuman po aming Ama ang kanilang pangailangan na sila ay napapagbigyan o ng kapahingahan sa mga may karamdaman. Iparanas mo na ikaw ay Diyos na manggagamot at kaya mong pagalingin gaano man kaimposible ang karamdaman ng iyong mga anak. Aming Ama, sa mga nangangailangan, ikaw po ang magbigay ng lahat ng kanilang pangailangan. Ipakilala mo ang iyong sarili bilang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. At aming Ama, nawa po sa umagang ito, kami po ay nabigyan ka namin ng pinakamainam na pagpupuri at pagsabay namin. At nawa po ang mensahe po, pagkatiwalaan namin kung sino kami, pagkatiwalaan namin kung ano ang kaya namin gawin, at pagkatiwalaan namin na tinawag mo kami. Nawa po ay imayaklay namin sa aming buhay at anumang gawa ng kaaway na sumasagabal sa buhay at pamilya ng bawat isa ay nawasak po namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na sumama at tumabay po sa amin. Pagpalain po ang iyong mga anak at iparanas mo ang iyong pagpapala mula sa ilaga, kanluran, limog, silangan. Paulanin mo ang buhay ng iyong mga anak nang sa gayon makita ng mga tao na iba ang mga nagtitiwala sa iyo pagkat gumagawa ka sa mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa umagang ito sa iyong lahat ng pagpuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming naman po tayo po. Today po ay Father's Day. Hello po, good morning po sa ating lahat. So today, we just want to recognize po ang lahat po ng ating mga tatay dito sa church. Again, Happy Father's Day po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating mga tatay? And before we recognize everyone, let me just clear this very important thing po sa ating